today, ang isi-share ko sa inyo is paano ako nagkaroon ng backyard farm during lockdown. Number one, kasi di ba lockdown nga, walang magawa ang mga tao. Dahil kaka-internet ko, marami akong nakita may nag-share ng mga farming, nasa rooftop, and then yung mga naka-container gardening. Sabi ko, parang kaya ko din gawin yan. Kailangan ko lang talaga ng time. So, ito na siguro yung perfect time na gawin. So, number two reason is food supply. So, dahil nga lockdown, hindi ako, kasi diba first time natin na maka-experience yan, hindi ko alam kung ano yung worst scenario na pwede mangyari. Inisip ko na lang na baka mawalan ng supply ng pagkain. Meron akong 5 kids, so kailangan kong gumawa ng paraan para hindi matigil yung food supply sa bahay. So, number 3, pampalipas oras. So, masakit man siyang pakinggan. Sa gardening naman kasi, masarap magpalipas ng oras, 'di ba? So, siguro ang ginugugol ko sa pag-garden is mga 2 hours every morning and then mga 30 minutes sa hapon. Number 4, pang-alis stress. 'Di ba? Pagka kasi plant lover ka, nakakaalis ng stress lalo na pag bumulaklak na yung plant mo, nagkabunga na, and then kinakain mo na siya. Number 1, teka, meron pala ako ditong kodigo kasi sinulat ko na ito kagabi. So, number 1, humanap ka ng space sa bahay na pwede kahit vertical garden. So, dapat itong space na to is naaarawan naman siya. And then, syempre, kung naaarawan, dapat nauulanan din. Kasi, ang plant is, iba ang laki niya, iba ang paglaki niya if nauulanan siya. Ewan ko kung bakit. Pero, yun ang sabi ng mga kilala kong farmer. And then, number 2, i-check mo ang lupa kung maputik or mabato. So, pagka anong lupa nyo is pure garden soil, puro siya, sobrang putik niya pag nabasa. So, hindi siya magandang taniman kasi ang ugat niya hindi makakadaloy sa baba. So, ang tendency ng tanim mo is maliit lang siya or worse is mamatay. Okay, so kung mabato naman, ganun din, wala siyang nutrients na makukuha. Kaya the best way para doon, if mabato or maputik, is magpapahukay ka ng lupa sa vacant space. Kung meron kang kapitbahay dyan na wala pang bahay, maghukay ka kasi mga 10 sako, and then lahukan mo lang siya nung sapal ng palay ba yun? O coco peat. Basta kailangan magkaroon ng space yung air sa loob ng lupa. So, para yung roots, dire-diretso siya sa ilalim. So, number 3, paano yung mga seeds? So, dahil lockdown nga, ang uunahin mong itanim is yung mga available sa kusina. Ang tinatawag doon is kitchen scraps. Kagaya ng kamatis, ilang daan ba ang buto nun? So, ang gagawin mo, buksan mo ang kamatis, tanggalin mo yung buto,
and then ibilad mo muna. So, pag tuyo na siya, siguro mga 2 to 3 days, tuyo na yon, itanim mo na siya sa lupa. Ganun din. So, lahat ng buto, siling haba, lara, sili, and then ano pa, okra, talong. So, isang method lang sila. Kailangan tuyo yung buto. Kasi pag tinanim mo siya na fresh, napakatagal niya bago mag-generate ng leaf. So, yung pechay, mustasa, yung mga nabibili natin na may ugat, di ba? Yung mga green leafy vegetables na may ugat. Ang ginagawa ko, halimbawa, ito yung plant, ito yung ugat. So, kinakat ko dito, and then, ilulubog ko na siya sa tubig. So, 2 to 3 days, pag may nag-shoot up ng dahon doon, ready na siyang i-transplant. So, that way, yung next mo kailangan ng pechay, hindi ka na kailangan bumalik. Diba? Number 4, alamin mo kung ano ang itsura ng iyong itinanim. Halimbawa, nagtanim ka ng ampalaya. Nilagay mo siya sa inverted bottle. Nilagay mo sa bote ng soft drinks. Hindi ka aware na siya pala ay gumagapang ng sobrang lago. So, masasayang yung magapang is naka-ready ka na, meron ka ng sabitan dyan, or idikit mo sa bakod, lagyan mo ng straw, para gapangan niya. So, yung mga ganong way, aaralin mo din eh. Hindi pwedeng panim ka ng panim. Kailangan may plano, di ba? So, halimbawa, sa lahat ng side na to, nandito lahat yung crawler, lahat ng sitaw, ampalaya, bagyo beans. Dito sa gitna, lahat ng kamatis. So, wag mong paghihiwa-hiwalayin kasi hindi rin magandang tingnan. Okay? So, ito talaga yung nakakatuwang part. So, number 1, hindi ka na dependent sa grocery. Hindi ka na dependent sa talipapa, sa palengke. Gusto mo magpasta, ay di gumapit ka ng basil. Gupitin mo na rin yung kamatis mo. So, napaka-simple ng buhay. Hindi mo kailangang tumakbo sa grocery at gumastos ng sangkatutak para dun. So, at saka, safe ka na yung kinakain mo is organic and wala siyang pesticide, wala siyang fertilizer. Yun pala, ang fertilizer ko lang is very natural. Yung eggshells, pinatuyo, dinikdik. So, yun ang pinaka-calcium nila. And then, ang source nila ng nutrients is, meron kasi aquarium sa bahay. So, every week, kumukuha ako doon ng mga 5 gallons of water. Pag mag-water change ako. So, 5 gallons of water, ididilig ko sa kanila. So, okay na okay yun. Na yung dumi ng isda, yun ang vitamins ng halaman. And then, number 2, makakatipid ka. So, diba? Sobrang mahal ng gulay. So, number 3 is magbaburn ka ng calories. So, kagaya ko, ako'y tamad mag-exercise. Pero, hindi mo napapansin yung kalalakad mo, magdidilig ka, uupo, maghuhukay. Yung mga movement mo na ginagawa is meron siyang calories na nababurn. So, 4, stress reliever. Diba? So, once na napabulaklak mo siya, lumaki siya, and then, nagkabunga, harvest mo, nakakaalis talaga ng stress. So, lalo na ngayong lockdown, maraming tao ang nagka-anxiety, diba? Yung takot. Number 5, it makes you happier. So, yun na nga, dahil nga bumunga siya at nakain mo, masaya ka. And then, matuturuan mo pa kumain ng healthy yung mga anak mo. So, kung sila ay picky eater, isama mo sila sa garden, i-involve mo sila pagtatanim, makikita nila yung tinanim nila, may bunga na, and then matatry nilang kainin hanggang sa maging very good na sila kumain. And then, lastly, it helps you to sleep better. So, siguro dahil nga nakaka-relax ka, normal ang blood pressure mo, wala kang anxiety, so masarap ang tulog mo. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo para ma-experience nyo rin yung benefits ng gardening. Thank you for watching!